Salada lang natin siguro ito. Lagyan ng suka. Gisahin ko lang to mga kaibigan. Kaya gusto ko lang gisahin ba tapos lagyan mo ng toyo ay. Okay na. O, di naka-harvest. Hahaba pa to eh. Ay, ang sarap talaga ng sigarilyas. Grabe. Sa Pilipinas lang kasi ito nabubuhay, di ba? Mga tao dito, hindi naman nila kilala to. Hindi nila kilala to mga kaibigan. Wala nga dito eh. Okay, gisahin ko na to. Gisa tayo dito. Konting tuyo lang ilagay ko. Okay na. O, di, mayroon na akong ulam. May pang ulam na si Inday Runing. Tuyo lang. Pites na. Oh my God. Uy, parang tumanda na itong isa. Oh, okay. Tumanda na ba? Oh, okay. Ayan. Okay. O, lalo na pag mayroon kang giniling dito. Okay. Ay, alam ko na ang gagawin ko. Lagyan ko ng itlog ito. Yan na yung aking... Uy, wala na akong olive oil o mantika. Wala nang olive oil ang aking lalagayan. Pero meron ako dito. Meron ako dito, hindi ko pa na-refill. Pang-refill kasi yon. Hindi ko pa na-i-refill. Gisahin muna natin siya. O, diba? Wala ka nang hanapin. May itlog sa manok. O, ayos. O, batil tayo ng isa lang. Isa lang batilon na ako. Meron kasi dong tira kanina na itlog sa manok ni Agoy-Agoy. Meron kasi kanina mga kaibigan na ano eh. Yung tira nila. Tira ni Agoy-Agoy. Oh, ganda talaga ng itlog sa manok natin. No? Kaya ang kulay ng kanyang yelo. Pagka-yelo ang kulay ng ityok. O, ayan. Diretso talaga sa kusina ay. Lagyan natin ng konting toyo yan. Tuyo, simple. Uy, huwag ka nang mag-ano dyan. Uy, maghanap ng wala. Huwag ka nang maghanap ng wala. Basta fresh na fresh. Ang importante, malasahan natin ang gulay. O, lagyan ko lang ng egg kaya wala man akong giniling na baka. Wala, de. Konting tuyo, ayos na yan. O, ganyan na mga kaibigan. Uy, simple lang, witik-witik. Witik-witik na luto. Uy. Ano kung... Gusto lalo na pag marami ito. Oh, mag-enjoy talaga si Inday Runing nito ba? Oh, mag-araw-arawin ko to. Nako, the best. The best to kapag araw-arawin mo. Paminta. Pagluto, importante paminta. Sarap paminta. Kunting ganon-ganon. Konting ganon-ganon mga kaibigan. Okay na yan. Kinakain nga yan. Kahit sinasalad yan eh. Sinasalad yan namin. Kasi wala kaming mantika. Oh. Lagi na lang kaming naggata at saka nilaga, lauoy. Kaya, kahit nasa bukid pa, nasa garden pa, hindi pa makauwi, kinain na, parang pipino ba? O, diba? Hinaan lang natin yan. Parang pipino lang yan. Okay, saan yung aking spatula? Wala.
Ayan na ang ating scramble. Okay, omelette. Oh, mga kaibigan, fresh from the garden. Itlog natin. Fresh sa ating alaga. Tapos, yan ang ating almusal. May kanin. Wala akong kanin. May tira-tirang kanin kanina ni Agoy-Agoy, Hindi na kailangan magkanin. Gulay na, gulay. Yung mga hinugasan, huwag niyong ilagay dyan. Itapon ko yan doon sa aking sigarilyas. Yung ating mga, yung patula kong nakuha kahapon, mga kaibigan, Yung patula kong nakuha kahapon, nandito pa, hindi ko pa naluto. Kasi yun, na-excite ako sa ating bagong gulay. Ang tagal talaga nitong magano, no? Ang tagal nitong lalo na may kanin ka. Ayos. Mais. Okay na kaayo. Kaon na ta, mga kaibigan. May kanin ditong konti. Tira nila agoy-agoy ba? Yan lang ang kakainin ko. Ito, tira nila agoy-agoy. Hindi kasi ako nagluto ng kanin kasi hindi na ako nagkakanin Minsan na lang sila ng mga bulilit. Kasi ako, kanin ko, gulay na Si Don Julio, tingnan mo, si G, hindi na naubos. Ayan, sayang man. Okay. Ayan mga kaibigan, ang ating blessing, sus ko, namnamin talaga natin to Namnamin! Yes, as all in this, the gifts about to receive from the bounty to Christ. Amen. Kain tayo sa ating kuha sa ating bakuran, no? Sus ko. Libre na talaga mga kaibigan. Hap. Sarap talaga ng sigarilyas, no? Crunchy. Lalo na tulaw, Kain tayo, Sarap po, grabe. Hindi pait. Alam mo, kainin mo yun sa tindahan, bili mo. Pait. Pero itong tanim natin, kainin mo hilaw, hindi. Ito sa half cook lang. Nilagyan natin ng toyo kay desahin sana. Maitlog, ayos na. Meron tayong omelette o kaya pinirito. Kain tayo. Bagong harvest ko, sus ko. Inano ko agad mga kaibigan. Ang tawag dito, kinain agad ba? Kinain agad ang bagong harvest. Harap. Kumusta sa inyo dyan? Ano na akong kanon? Yan na yung aking kainin. Busog na. Ako manguha ng sigarilyas ng gulay na to. Ako kanina na-harvest ko na. Sigarilyas. Yung sa bakanta ng Bahay Kubo.
Magtanim ulit ako mga kaibigan kasi habang namunga ma to, tanim ako dito sa kabila. So kung magtanim ako, anong buwan niya? Ngayong buwan. So tamang-tama next year. Mag-ano na. Tamang-tama mga kaibigan, bunga na yan. Kasi abutin ng 3 to 4 eh. Dami ko ditong mga balat-balat na. Ito. Ayan. Yan ang aking ipang tapon doon. Tapos, may kape tayo. Ano ako kaninang umaga. Tsaan natin ba? Tsaan ni Inday Roning mga kaibigan, mga dahon-dahon. Dahon-dahon na mga tsaa. Sige. Lagyan natin ng honey. Grabe ang honey na to eh. Napakalayo pa tong honey na to na. Hugasan ko muna ang honey na to. Hugasan ko muna kay nalik kasi yung aking lagayan. Dito ko na ilagay. Ang layo pa ng ano to. Ang layo pa nitong honey na to. From North Carolina pa to. Sa North Carolina. Ayan ang ating tsaa. Mga dahon-dahon. Ang haba pa ng dahon, Oops. Ang haba ng dahon, mga kaibigan, Mga dahon-dahon lang. Ano natin para mahugasan yung ating honey sa ilalim na. Ayun. Marami kasi yung dahon-dahon si Inday Roning dito sa labas. Kaya yun ang aking nilaga. Meron akong kape Bibili pa ako ng kape. Mahal ng kape Ito mga kaibigan kinuha ko galing to sa hotel. Dinala ko yung tsaa. Nagamit ko na nga yung isa Kasi mahilig talaga ako sa mga ganito. Diba? Ito pa ba? Ito ang dapat natin ihilig kaysa mag kape-kape tayo. Medyo mahal ang kape ngayon Ito na, mag-chichi na lang tayo. Ganyan ang kulay niya kasi ang guyabano, sabana, abana, ganyan talagang kulay. Puno to, daming dahon to dito sa ilalim. Kasi ang daming dahon sa harapan ko. Pinatuyo lang. Kailangan natin patuyuin mga kaibigan kasi nga hindi naman natin maluto agad. So, mabutan tayo ng pagkatuyo. So, gano'n na. Pwede press. Pwedeng ganito. Ay, nakalimutan ko yung ating kalamansi. Masarap kasi yan pag may kalamansi. Nakalimutan ko yung kalamansi natin. Ay. Masarap siya pag may kalamansi. Isang squeeze. Isang squeeze lang. Sige. Ganon din ang gawin nyo mga kaibigan. Kung mahilig kayo sa mga tea. Gumawa tayo ng sarili nating tea. Kasi yung mga tinitinda dyan, ganon din naman. Mga pinatuyong mga dahon lang yan. Nilagay sa tea bag. Tapos magkano na? $5, $6, $7 ng isang box. Sos! Kamahal. Bili na lang ng bigas sa Pilipinas. Ang daming nagugutom, no? Kaya, ganito nang ginawa natin, Diba? Ganyan ang buhay. Ay, parabayang kasara. Ayan, cheers tayo. Ito ang tubig natin. Ayan. Itong isang ganito, piso yan. Ang dami nakita nyo? Ang piso siya, kaya grabe ang kulay niya, daming. Lutuin ko pa to, pangalawang luto pa to, kay makulay pa to ba? Makulay pa yan. Everyday, ganito, lalo na pag bagong gising ka,
Pag bagong gising ka mga kaibigan, inom ka ng mga ganito. Huwag ka uminom ng Coke agad. Pag bagong gising mo, laklak ka na ng Coke, ay hindi yan maganda. Tataas ang asukal mo dyan. Magka-diabetes ka dyan. So ang unahin mo talaga either tubig or mga tsaa. Kasi mga herbal to, kailangan ng katawan natin. Kasi siyempre natulog tayo ng 8 hours sa gabi. O diba? So, siyempre nag-circulate yung dugo natin. Ganun. So, ang mangyayari dyan, diba, pagising mo, uhaw ka. So, inom ka ng mga ganito. Kaya, wag inom ng mga Coke, wag inom ng mga mga beer dyan. Ganyan ba? Ganito muna. O kaya tubig. Kailangan natin na uminom ng 8 glass per day na tubig dahil ang katawan natin, puno yan ng tubig mga kaibigan. So di ba, lagi tayong nagsasalita. Lumalabas, kapag magsasalita tayo, nag-create tayo ng laway. O tubig yun. Tapos lumalabas na evaporate pa sa ating bibig. Tubig yun. Kaya pag lagi kang nagsasalita, hala, inom ka ng marami. Bahala na ihi ka dyan. Ang importante, hindi dilaw ang iyong ihi. Kasi kapag dilaw ang ihi mo, na-dehydrate ka na. Kulang ka na sa tubig. Lalo na pag lagi ako sa labas, sus. Ilang minuto lang, pinapawisan na agad. Inom na agad ng tubig. Oy, minsan kasi, ayaw kong kasi maihi na naman tayo. Diba, kakapagod, punta na naman sa banyo. Pero kailangan ng katawan natin yan mga kaibigan. Okay, pero depende lang sa lifestyle ninyo, no? Dahil tayo, matanda na tayo, alam na natin kung ano yung maganda, kakabuti sa atin, di ba? Hindi naman tayo bata. So, yung akin is parang reminder na lang. At iba-iba naman tayo ng mga lifestyle. At saka mga kaibigan, busog na ako. Busog na ako, Kapag siyempre, kapag nag-healthy diet ka po, di ba, kumakain ka sa insaktong oras, kumakain ka sa tamang timbang sa kinakain mo or sa tamang portion, no? Kapag magutom ka, hindi pa nga umabot ng tanghali, nagutom ka na, inom ka lang po ng maraming tubig. Kapag lagi mo yung ginagawa, niro-routine mo yan, ayan, yung tiyan mo, hindi na yan, masanay na siya. Kasi kapag kumakain tayo ng marami at saka yung mga taba-taba, mga ganyan-ganyan, di ba? Masarap kasi pinirito eh. So, yan, magigin weight tayo. Kasi okay lang sana pag ang edad mo nasa 20, nasa 30, ay. Pag malapit ka na sa 50, ay nako, mahirap na yun, no? Kailangan may disiplina ka na. Kasi kapag mahirap ka nang magpapalose weight niyan, at siyempre, life begins at 40s and 40s talaga, di ba? Compare mo yung mga edad ka pa ng 30 at 20, kain ka ng kahit ano dyan, walang problema, di ba? Pero pag edad mo ng 40, 50, ay. Kailangan mo na may didiscipline yung sarili mo. O tingnan nyo mga kaibigan, yung guyabano natin, dark po siya. Mas dark dito, titingnan ko. Kaya nga sabi ko, lulutuin ko pa to kasi marami pa yan sa mga makuha natin dyan. Inom kayo ng mga guyabano, mga oregano. Sus, maganda pala yung oregano sa lahat mga kaibigan, hindi lang po sa ubo. Sa lahat inflammation. Andyan lang pala yung guyabano ko. Kaya nga, minsan nga, napakarami ng oregano. Ginaganon ko, inalis ko at tinambak ko doon sa aking mga saging. Kasi minsan sobrang dumami na talaga. Kaya, sige po, at ako po dito yung maglinis, maghugas ng plato, mag-gardening, everything. Tapos alis pa ako, mayroon pa ako, pupunta pa ako sa UPS. Okay. Bakit ka pumayat? Pumayat talaga kay hindi na ako nagpapataba. Alam mo noon mga kaibigan, maliit talaga ako. Ang size ko is extra small, XX small. Double extra small ako noon. Kaya gusto kong umabot sa ganong weight ba. Okay, para
Na, hindi naman tayo bumabata, di ba? So, mahirap na kasi eh. So, disiplina lang sa sarili, hindi na tayo kailangan nating, siyempre, pag nagkaanak ka na, yung mga tiyan mo, yung mga balat mo ba? Ano nangyari dito sa stove ko eh? Yung balat mo kasi, maging sagi na yan siya, so kailangan nating ipatighten. Kaya kailangan nating tumakbo, maglakad, mag-exercise. So, syempre, yung mga tubig-tubig sa ating katawan na walang silbi, naglalabasan, kaya ayan, pumayat. Ano nangyari dito sa ating, hindi. Ito na kasing stove na to, pindot-pindot lang na kailangan itong ilak, ayan. Kailangan nating ilalak to. Child lock kasi ito mga kaibigan. Oo, kasi pag ganyan, para pag may yung mga bulilit natin, pag wala tayo sa kusina, syempre laro-laruin nila yan, ganun-ganon. So, kailangan nakalak ang ating gas rinse. Okay po, ingat at maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon. Kita na tayo. Nice ang dahon ng labana. Ay, maraming benepisyo to. Ito nga yung mga iniinom ninyong capsule eh. Huwag na kayo mag-inom ng capsule. Mahal pa ito na. Oh, fresh from the garden talaga. Diretso inom. Kasi alam mo yung mga medisina na andyan sa tindahan. Galing man yan dito sa mga halaman. O, pinaprocess lang yan nila. Binubuo lang na para madali, di ba? Madaling lunukin. Wala ka ng trabaho. Ito talaga, matrabaho talaga ito. Dahil magtatanim ka pa, pagkatapos manguha ka pa ng dahon, patuyuin mo pa, lutuin mo pa, kung kapsul lang, kuha ka lang doon, inom agad, so wala na. Very easy na. Ito kasi pinaprocess, manual. Laki ng pinayat mo ngayon. Yes, ma'am. Kailangan ko pang magpapayat, ma'am. Kasi yung damit ko, ma'am, hindi na masuot. Kaya yung damit kong ganito, pabalik-balik na lang. Pero as long as malinis, nilabhan, pag nilabhan kahapon, tuyo na, suot na ngayon. Oh, so, hindi pa magkasya yung ibang damit. At saka yung damit ko noon, mga kaibigan, sa kabataan ko, maikli, masikip, ayaw ko na yun. No more. Ayoko na yung mga masisikip. Tapos, syempre, pag mag-upo ka, makikita pa dito, ay, maganon-ganon ka pa, hindi ka pa komportable, maganon-ganon ka pa, you know? Yung iba kasi mga damit, hanggang dito na. So, maganon-ganon ka pa, tapos magyuko ka ako, yuko ako lagi. Pinupulot yung mga ng mga bulilit ko, gamit, kahit ano, pinupulot, tapos maganon-ganon ka pa doon. Diba? So, ngayon, pag t-shirt kasi, mabilis, hindi ka na kailangan komportable pa, magagalaw-galaw ka pa, tapos mag-upo-upo ka, nakapalda, naka-short, gumaganon-ganon ka pa kasi nga, pumunta na dito sa ibabaw yung short, pag ganon pa, ay nako, wala na akong pasensya sa ganyan, kaya gusto ko yung komportable ako, oy. Ganon na, pero yung kabataan ko ay, yes, maiksi, nag-high heels, mga damit na mga parang yung likod mo, magkakabag ka na dahil wala nang takip dito, wala na, dito na lang ang tinakpan, pero wala na ako doon. Wala na ako doon. Minsan siguro pag may okasyon or ano ba, pero pag ganito na everyday, ayoko na. Gusto ko yung komportable ako, mga kaibigan. Ay, tapos na yung aking paghihirap sa mga yung ganun ba. Ayoko na kay mahirap. Ako lang ang mahihirapan. Tapos mag-lipstick ako, mga kaibigan. Ako din ang mahihirapan. Dumidikit yung buhok ko sa lipstick. Ayoko yun. Ayoko yung ganon. No. Tapos mga lips liner, dumidikit yung buhok ko dito. Tapos pumupunta na dito sa likod. Tapos parang malagkit na. Ay, nako. Bahala na yung wala dyan. Basta at least, masaan ka masaya ba?